Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Hindi po dumalo, inisnab po ng mga OBP officials ang imbitasyon nito pong mga taga Quadco, hindi pala Quadco. Ewan ko kung anong committee na to, parang Quadcom rin eh, sila-sila rin eh, no? Yung nakikita natin sa Quadcom, sila-sila pa rin. Si Paduano, si Abante, si Chua. Si Chua ba nasa Quadcom? Si Gerber. Inisnab po at feeling ng mga taga-House of Representatives sila po ay nababastusan. No? Ano po ang buong kwento niyan? Bakit kinakailangan mag-hearing? No? Ano po ang basihan? Kasi kung may basihan po kayo, inip na rin po kami. No? Panay po kasi paninira lang yung ginagawa ninyo. Kung may basihan, magsampa na ng reklamo. Ang tagal na po niyan. Matagal na pong hindi DepEd. Matagal na pong hindi, matagal na po yung confidential fund. Wala na pong confidential fund noong 2024. Ngayon 2024, wala pa rin confidential fund sa darating na 2025. So ang pinag-uusapan po nating confidential fund ay mga 2022 pa at 2023. Tapos na po, no? Kumbaga, pwede na pong suriin yan ng COA. Pag may nakita po ang COA, yun po, pwede na pong sampahan ng kasong impeachment. Direktahin na natin eh. Pucha, paligoy-ligoy tayo. Pera po ng taong bayan yung ginagastos ninyo. Kami pong mamamayang Pilipino, no? Para matigil na yan, ano po sabi dyan ni Congressman Pulong Duterte? May pera ba talagang bayad dyan? Kaya kayo imbestiga ng imbestiga? Kino-question na namin, napakatagal na. Napakatagal na po ng usapin tungkol sa confidential fund. Wala na pong confidential fund noong pan 2024 budget. Wala rin pong confidential fund ngayong 2025. So nakaraan na po ang pinag-uusapan natin. Nung bati pa po, nung unit team pa po si BBM at saka si BP Sara, hindi po yan pinag-uusapan. Nung hindi na po sila at nagsasalita na po si BP Sara, tsaka nyo uungkatin. Alam na po namin, naramdaman na namin, no? Pag kayo ay hindi sumang-ayon sa gobyernong ito, iimbestigahan kayo. Ramdam na po ng lahat yung gusto nyong iparating. Huwag na po kayong mag-aksaya ng pondo. Pondo po namin yan eh. Paulit-ulit, paulit-ulit. Gusto nyo ikwento ko na? Gusto nyo ako na rin mag-conclude ng papuntahan ng inyong committee? Ang sasabihin nyo sa makatuwid, hindi maayos yung paggasta ng confidential fund. O, di ba? Merong overpricing, may dedemanda nyo ba? Hindi rin. Aksaya po ng panahon, ano po sabi ng Pangulo, willing siyang imbestigahan yung bilyong pondo ng mga flood control. Willing yung Pangulong imbestigahan yung flood control. Bilyon. Maraming namamatay. 100 na po yata yung namatay sa Christine. Ulitin ko po, maraming namatay, bilyon pera ang ginastos sa flood control. Ito po, pinag-uusapan natin, milyon lang. Paulit-ulit kayo, paulit-ulit. No? Paulit-ulit. Wala naman pong patutunguhan dahil sinabi po ng COA, kung tapos na po yan, ang mag-iimbestiga na yan kung merong mali sa paggastos, COA. COA ba kayo? Hindi nga kayo HOA eh. HOR kayo, HOR. HOR, HOR. Hindi kayo COA, hindi kayo HOA. HOR kayo, HOR. HOR.
House of Representative. Ang gusto ng mga Pilipino, ano? Ang gusto ng mga Pilipino, yung daan-daang bilyon-bilyon, daang-daang bilyon-bilyon, daang-daang bilyon-bilyon na ginastos ng pamahalaan. Hindi kayo hindi ko sinasabing involved kayo rito. Wala kayo dahil tagagawa lang kayo ng batas, di ba? Walang dumadaan sa inyong pera, di ba? O dapat imbestigahan nyo to. Sabi nyo, iniimbestigahan namin, wala kaming ano rito, walang malakas sa amin. Imbestigahan namin basta pondo ng taong bayan. O yan, pag-uusapan natin yan. Ano pala? Pamagat pa lang. Pamagat pa lang. Nanggigigil na ako eh. Okay. Ha. Isa pa po sa pag-uusapan natin, ito po, NAIA remains worst airport. Grabe. Mula po, ano to yan eh. Kay Pinoy, worst airport, top 10 worst airport. Kay Duterte, top 10. Top 10 po tayo. Most improved airport. Kay Marcos, worst airport na naman. Grabe po talaga. Marami po akong sombrero kasi eto po, regalo to. Yung iba pong mga sombrero ko, mumurahin. Model ako ng ano eh, model ako. Kasi po, mahirap pong sukatan yung ano eh, yung ulo ko, no? So yung may nagchichismis po na maliit ulo ni Badong, baka napagkakamali niyo, iba po yung ulo sa ano. Ayan po, todo. Sobrang ano. Mahirap po kasi sukatan ng ulo ko, kaya nagkaroon lang po kami ng ano, nagkaroon po kami ng, nagkaayos po kami ni ano, ni Pen Shop. So marami po akong sombrero ni Pen Shop. Mura lang. Mura lang. Kasya pa sa akin. Yun ang importante. Teka, baka malobat. Worst airport na naman. At syempre po, at ibang, ang mga reaksyon naman po, no? Nagpaliwanag na po yung PNP dito po sa pinahayag ni Marbil na parang ano, adik. Parang pinupuri pa yung mga adik. Okay? Taken out of context daw. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin mga kapatid. No? Ito po, ang sinabi ng PNP, sa pamamagitan po, kung hindi ako nagkamali, nakita ko si ano, si yung kanilang spokesperson, pinapahayag po, sabi po rito, National Police Romel Francis stressed anew that stopping the drug chain or flow prohibited substance inside the country, not killing suspected drug personalities is their top strategy under Marcos administration. Yan. Stopping the drug chain. Yan, no, 'di ba? Okay. So I think the PNP is PNP chief was taken out of context. I was with him during the interview and the topic is the problem about illegal drugs tied to the statements before the Senate former President Duterte. Yan po. Ito po ang sinabi ng kanilang spokesperson na si Kernel, sino na nga yung babae? Ang sabi niya, drug users always deserve a second chance. Hindi yung pag na-identify ka lang, would result to killing. Yan. The PNP chief believed that drug problem is that
only a law enforcement problem but also health problem. Ang sinasabi niya, some of them are not really drug dependents. Kaya hindi dapat tinitignan ng isang drug user na masama, kundi victim din sila. Ayan po ang pahayag ni Brigadier General. Naghanap ako ng Colonel, Brigadier General na pala to si Fajardo. However, if anyone was offended by General Marbil's statement, we sincerely apologize. Okay. Sana mas maganda siya na nag-apologize, no? General Fajardo. Hindi na ikaw ang nag-apologize para sa kanya. Kasi hindi namin alam kung sinasabi mo lang yan para iligtas yung boss mo. Baka naman totoo naman si General Marbil, no? Totoo naman yung sinasabi niya. Bakit ikaw ang kinakailangan mag-apologize? Dapat mag-apologize siya. Dito po sa mga lalo na po yung mga taga-call center, no? Ayan po. Dahil ang pakiramdam po ng mga taga-call center ay ininsulto, no, nito ni Marbil yung mga milyon-milyon nagtatrabahong panggabi. Tama nga naman yung mga night shift. Kasalanan ba nila na panggabi sila? Hindi po lahat ng night shift ay nagdodroga. Kasi parang ganun yung pag-extend eh. Sana po, Colonel pa ay General Fajardo na pala. Sana po, General Fajardo, ang nagsalita na lang po ng apology, public apology, si General Marbil na lang. Para naman po sa ganun, makita namin ang bukal sa kalooban niya. Mamaya, totoo siya na sinasabi niya na ganun talaga eh. Kasi alam mo na, sabi ng mga taga-call center, ito raw ay sampal. Sampal sa mga milyong naghanap buhay. Okay. Tapos ito raw po ay isang government failure sa pag-resolba dito sa droga. Kasi pinangangatwiranan yun eh. Correct, masama, masyado yung dating. Tapos, mag-apologize na rin lang, pinadaan pa sa spokesperson. Ewan ko ba? Madali lang naman po mag-apologize kung mali talaga eh. Kaya lang, parang ang hirap po kasi, ang tanong kasi dyan, medical ba yan? Sinasabi po ba talaga na yan siya? O yung droga, hindi niya kasi binanggit na shabu eh. Na yung droga talaga nakakapag-extend talaga ng oras? Parang energy booster? Ayon po ba yan sa mediko? Hinahinala lang po. Yan po ba ay mediko o ano po yan? True experience lang. Hindi ni Marbil Kayo naman nagbibigay kayo. Hindi ko sinabing true experience ni Marbil. True experience ba yan ng mga addict na nahuhuli nyo? Ayan ang magandang katanungan eh. Thank you very much muna kay Clarita Tolentino na nagbigay sa atin ng $14.99 Australian dollars. Ulitin ko lang po yung tanong Yan po ba ay medical? Yung sinabi niya na nakaka-extend ng oras ang pagdodroga o yan ay base sa personal experience ng mga ng mga drogista, hindi ni Marbil kayo no? Masyado nyo namang masyado nyo namang okay. Ayun na nga. NAIA. Punta na po tayo rito sa NAIA. NAIA remains worst airport. Study shows. Ayan po. Sabi ko nga, panahon po ni Pinoy, top 10 worst airport in the world ang NAIA. Panahon po ni Duterte, so much improvement. Ang dami po nagawa. Naging most improved. Top 10, most improved. Hindi naman po top 10 na best. Most improved. At least papunta na tayo, di ba? Papunta na po tayo ron sa most improved na eh. Okay.
Pero bakit po tayo bumalik sa worst airport? Hindi po top 10 ha, worst talaga. Tayo na po ang may sa mga maramihan po. Meron po kasing mga international airport na konti lang eh. Konti lang po yung dumadaan. Pero sa mga busiest, among the busiest airport, no? Tayo po ang worst. Hindi na po tayo top 10. Worst po tayo sa sa mga busiest airport. Ibig sabihin niya yung maraming paraot parito na mga tao hindi naman matatanggi sa dami po ng Pilipinong bumabiyahe, no? Sa dami po ng Pilipinong bumabiyahe sa iba't ibang bansa dahil mga OFW, turista, etc. Ha? Talagang napakarami pong gumagamit ng NAIA. Pero tayo po sa mga maramihan pong paggamit ay worst airport na tayo. Nakita ko po yun, yung conveyor, tawag pala doon, conveyor, no? Dipadyak. Pucha, kakaiba talaga tong airport natin. Akala ko ba ang solusyon ay privatization? Wala po kami maramdaman, Nobyembre na, September pa yung ano riyan. Ang inuna po ng privatization, magtaas po ng paniningil dyan sa airport natin. Tumaas po ang mga airport fee, pati po yung ang kahindik-hindik po yung pagtaas po ng presyo ng tinatawag nating parking fee. Kasi ramdam mo yan. Tama nga naman, kung ikaw ay pupunta ng 2 araw lang, halimbawa, domestic ka lang, di ba? Ipapark mo lang kasi pag may sasakyan ka, ipapark mo na lang, iwan mo sa airport, putya, grabe po ang tinaas, no? Grabe ang tinaas ng ano na yan, ng mga singil sa airport. Yan po ang epekto ng privatization. Kaya akala nyo, mag-i-improve kami. Ay, mag-i-improve muna yung singil. Singil muna. Kaya yan po ang mahihita natin. Expected natin yan sa lahat po ng ipaprivatize nitong gobyernong ito. Benta-benta. Bakit? Alam niyo na, parang pamilya lang yan eh. Pag merong pag merong adik sa pamilya, ubos ang lahat ng gamit sa bahay. Hindi lang po yung adik sa droga, pati adik sa sugal, adik sa babae, adik sa lahat. Basta na adik ka, no? Talagang benta katakot-takot. Benta dito, bentador ng gamit. Puta, nananahimik yung ginto natin. Alam niyo po ba yung ginto? Para po hindi bumagsak yung ating piso. Pantapat po natin yan, di ba? O kaya yung, yan po yung para tayo makautaw. Meron kaming dollar, meron kaming gold reserve. Yan po pinakamatinong yung binenta. Bakit mo ibebenta? Ibang klase talaga, hayok. Hayok talaga. Sa kwalta, hayok. Speaking of hayok. Yan. Alam nyo, punta na tayo. Ito po, no? Sabi ng mga Office of the Vice President officers, hindi po kami attend. Ito po mga katwiran nila. Not in aid of legislation, OVP officials declined to attend House hearing. Ngayon, alam nyo po, pwede naman po eh. No? Tapos, ang kwentuhan kanina, sa site sila, no? Si Jerbil, bida-bida na naman. They cannot cite, yung mga yung subjudice, kasi basa-basa na naman. Tapos, kanya-kanya silang putak. Ang ibig sabihin, nababastusan sila. Ayaw nyo pala mabastusan. Huwag kayong mag-hearing. Kasi po, ganito, di ba? Sa totoo lang po, eto real talk tayo Sa tunay na hearing, mga court hearing,
Ayaw mong kaya ka uma-attend para maipagtanggol mo yung iyong ano, pag ipagtatanggol mo yung katotohanan, no? Ipagtatanggol mo yung sarili mo kung may bintang o walang bintang o kung ikaw ay inaakusahan, 'di ba? Kasi kung hindi ka dadalo, magpapasya yung judge na malamang guilty ka. Halimbawa, ayaw mong dumalo, abogado ko na lang o kung ano pa man, 'di ba? Pag nabastusan yung judge, kasi mababastusan, putya, ayaw mong dumalo, sige. Sige, maglitis tayo ng kayo-kayo lang. Hindi ko alam, ha. Maaring mali ako. Pero sa tunay na korte yan, di ba? Mapasampi na ka. Tapos, kung ayaw mo, parang pwede nilang patunayan na ano, no? Na, putya, ayaw nitong dumadalo, di ba? Sa'yo ang ano nun, eh. Ikaw ang may, anong tawag doon? Ikaw ang mananagot. Kumbaga, halimbawa sa budget hearing. Yan lang naman po ang meron yung Congress, eh. Power of the purse. Ayaw mong umattend ng budget hearing. O ano ang pwede nilang gawin? Pwede ka ba nilang i-contempt kasi ayaw mo umattend? Hindi. Budget hearing nga, eh. Kung ayaw mong umattend ng budget hearing, pwede nilang bawasan yung budget mo. Ganyan yung ginawa nila kay BP Sara. Ang laki na, billion yung, kung hindi ako nagkakamali, 2 billion yung budget na hiningi. Ang binigay sa kanya, bawas ng 1.3 billion o 1.2 billion ang binawas. Yun yung parusa sa hindi mo pagdalo. Di ba? Ayaw mong dumalo, eh. Pero dahil gusto nilang idiin sa budget si BP Sara, ayaw dumalo, kinakailangan, hindi nila pwedeng ibinbin yung budget. Di ba? Kaya ano po ginawa nila? Binawasan nila yung budget ni BP Sara, pinasan nila yung budget nila sa HOR. Yan yung pagbabatayan naman ng Senate. Dadagdagan ba ng Senate yung budget ni BP Sara? Malamang hindi na. Kasi sunod-sunuran lang naman niya si Waiter Escudero kay Martin Romualdez. Tandaan natin, sabi ni BP Sara, dalawa lang ang may control ng budget. Si Martin at saka si Ko. So tapos na sana yung problema sa budget. Kung may hindi ka may paliwanag, yun lang naman yung kapangyarihan. Ayaw mo magpaliwanag. Babawasan namin budget mo. Okay. Ayaw magpaliwanag na ni BP Sara, ayaw niya umattend. Sabi ni BP Sara, kahit isiro nyo, makakapagtrabaho kami. Hindi naman nila siniro. O ngayon, dahil bitin sila, parang hindi natin na ano si BP Sara, hindi natin na napababa yung popularidad dahil sa tunay na survey, Pulse Asia, number 1 si BP Sara. Ulitin ko po, sa totoong survey, yung may mga pinagpipitiaganan, number 1 si BP Sara. Yun po ang kinikilala nila. Miski sila, hindi nila kinikilala yung kulelat si BP Sara. Kasi kung totoong kulelat na sa survey si BP Sara, hindi na kinakailangan siraan. Bakit continuous kinakailangan siraan? Kasi ang totoong survey na pinaniniwalaan miski ng mga congressman, number 1 si BP Sara. Okay. So ngayon, gumawa sila ng isang hearing na tapos na yung budget, hinihearing pa nila yung budget. Ito pong ginawa nila na to, na ito raw ay batay sa, batay raw ito. Itong budget na ito ay nakabatay dito sa privilege speech nung isang bagotilyo na si Valeriano. Valeriano! Labas, Valeriano! Nag-privilege speech. At dahil may mga binunyag si Valeriano na di umano yung mga katiwalian, ayan na. Magkakaroon po tayo ng hearing. Batay, hindi po sa budget. Tapos na yung budget. Naintindihan nyo? Tapos na to.
Yung pagsalang nila dapat kay VP Sara sa Office of the Vice President, tapos na sana. Hindi po yan katulad na nag-iimbestiga na may krimen. Hindi po. Budget eh. Tapos na, naipasa na nila eh. Para madiin po si VP Sara, may nag-privilege speech at nagkaroon po sila ngayon ng another hearing sa budget. Di umano dahil sa privilege speech ni Bagote. Bagote Barillano. Kaya po may hearing. Naintindihan niyo po? Kaya po may hearing. Dahil meron ng malfeasance, misfeasance, at kung ano-ano. Okay, tanong. Pag may hearing po na ganyan in aid of legislation, maganda po yung paliwanag ni Senator Marcoleta. Kaya itong mga tao na to, dapat ang nasa Senado. No? Dapat si Marcoleta, isa yan sa mga binoboto natin sa Senado kasi maganda paliwanag niya. Hindi ka po pwedeng mag-imbestiga in aid of legislation ng wala kang bill. Wala kang bill. Dapat may bill ka. Ito ang aking bill na gagawin. Wala eh. Di ba? Yan po ang katwiran ng mga office official. Ngayon, mapipigapan nila yan, kinakatwiran. Sasampahan nila ng Supreme Court yan. Isasampa nila sa Supreme Court kasi magkakaano na eh. Wala na pong tiwala sa inyo yung tao. Sinasagad ninyo eh. Di ba? Kayo nagtutulak sa mga Duterte supporter para wala na kaming ano eh. Sabi na nga ni BP Sara, sige, isiro nyo, magtatrabaho pa rin ako, inalala ko ng tao. Hindi naman nila siniro. The fact na kinikilala nila na kinakailangan may budget yung Office of the Vice President, ay pagkilala po yan na talagang binoto to ng tao. Ngayon, gumagawa kayo. Hindi naman kayo korte. Gusto nyong imbestigahan. Ano ba yung anomalya? Wala. Parang may mali. Parang lang. Aabalahin ninyo yung Vice President dahil sa parang. Alam po ninyo, ginawa na ni Pangulong Duterte yan. Hindi niya pina-attend. Di ba? Tignan nyo ginawa. Ito, makinig kayo mga congressman. Kung totoo kayo na gusto talaga nyo nung sampahan nyo sa Supreme Court. Kasi separate yan. Office of the Vice President, yan po ay administrative. Hindi nyo sakop yan. Maniwala kayo sa akin. Wala naman kayong kaso. Ano po ang pag-uusapan nyo? COA ba kayo? Kung paano yung paggamit ng confidential fund ng OVP? Bakit COA ba kayo? Ano po ba sabi ng COA? May anomalya ba? Ang linaw na sinabi ng COA, walang anomalya. Wala palang anomalya. Ano po basehan ninyo ng investigasyon? Meron. Si Valeriano. Yun ang investigahan nyo, si Valeriano. Kung ano-ano mga pinaggagawa nila. Meanwhile, tanong po, ilan daan po ang namatay dyan sa confidential fund ni BP Sara? Wala kahit isa. Kahit isang tao, wala. Ilang bilyon po yung confidential fund? Wala pa 1 bilyon. Ang pinag-uusapan natin na napakatagal na panahon. Taon na. Wala pang 1 bilyon. In fact, 100 million mahigit lang. Look at your priorities. Whore. Kayo sa whore. Tignan nyo po yung priorities nyo. Samantalang, meron tayo dito, daan na yung namatay sa bagyo. Meron kayong 5,500 na pinondohan. Baka naman 1,000 lang ang binoto. Hindi pinondo. Hindi po. 1,000. 1,000 yung pinondohan ng bilyong piso. Daang bilyon. Daang bilyon. Ang mga tao, wala kaming, kayo po,
Ano po kayo? House of Representative. Sino po nire-represent nyo? Nire-represent nyo yung mamamayang Pilipino. Ano po ang panawagan? Pikon na nga si Mr. President eh, di ba? Ano ang hinahanap ng tao? Nasaan yung flood control? Nasaan yung libo-libong flood control na ginastosan ng daan libo-libo? Daang bilyon pala. Daang bilyon ang ginastos dyan sa flood control na yan. Bakit inuuna nyo pa yung tapos na? Tapos na eh. Tapos na po yung budget hearing. Humirit pa kayo ng another. Kaya po yan, sinasabi namin direkta, pag-aaksaya po yan ng pera namin, taong bayan. Naaksaya na nga, sa flood control, inaaksaya nyo pa sa walang katuturang pag-iimbestiga sa mga Duterte. Kasuhan ninyo. You have the power to impeach the Vice President. Kung talagang naniniwala kayo, katungkulan yan. Sa totoo lang po, katungkulan ninyo, kung may mali ang Vice President, impeach nyo. May nakita kayong pagkakamali, dakdakan lang, dakdak lang ng dakdak, hindi po ubra. Impeachment kung totoong may mali. Pag walang mali, tigilan nyo na. Ito po ang hinihingi ng taong bayan. Mismong presidente, napikon na. Pag kada raw makikinig niya siya sa dyaryo at manunood siya sa radyo, walang bukang bibig kundi nasaan ang flood control. Thank you very much. Ang tagal na nilang sinisira mga Duterte, nakakasuka na. Mula na makaupo, takot magutom ang mga congressman pag naging presidente si BP Sara. Naranasan po nila for 6 years. Naranasan po nila 6 years. Bakit po? Nagtataka kayo, lubog tayo sa utang. May katwiran pa yung mga tao, yun. Ang nagpalubog sa atin sa utang si Duterte. Ibig sabihin, walang inuutang ngayon. Si Duterte, nangungutang, nakikita natin, may build. Si Duterte nangutang kasi merong pandemya. Ito po nangungutang, walang build, walang pandemya, panay ayuda. Nag-aayuda ng walang pandemya? Grabe. Okay. Ito po ang pinakamalaki kong tanong sa inyo, mga kababayan, lalo na kayo sa HOR. Bakit ayaw ninyong imbestigahan yung flood control program? Paulit-ulit, araw-arawin namin kayo. Sabi ng Pangulo, willing siyang imbestigahan siya. O yan, totoo yan. Kasi may naghahanap. Wala pong nagsabi na, imbestigahan nyo naman. Parang awa nyo na, imbestigahan nyo naman yung war on drugs. Kasi bilib na bilib kami kay Tatay Digong, kaya imbestigahan nyo siya. Sa totoo lang po yung ginagawa nyo, kala nyo nakakasira, ginawa ng Senado. Ano nangyari? Nabalik sa atin yung panahon ni Tatay Digong na hindi tayo nangangamba. No? Hindi tayo nangangamba na mapapahamak yung anak natin. Yung pakiramdam, napayapa ka. No? Meron namang mga taong hindi payapa. Meron namang mga taong nagugulo. Yan po yung mga involved sa droga. Kaya pag yung mga congressman nagsasabi na walang kapayapaan noong panahon ni Duterte, bakit kaya? Bakit kaming pangkaraniwang tao payapa? Bakit sasabihin nyo kayo hindi kayo payapa noong panahon ni Duterte? Parang alam na namin kung bakit hindi kayo payapa. Ang alam namin mga drogista, mga drug lord, mga magnanakaw. Ayaw nyo na po bang mabalik yung walang nakawan sa gobyerno?
Ayaw niyo na po ba mabalik tayo dun? Na proud kami kasi walang magnanakaw sa gobyerno. Ayaw niyo po ba mabalik na yung mga OFW, naglalagay ng plastic sa kanila, hindi na naglalagay ng plastic? Ngayon naglalagay na naman ng plastic, nakakahiya. Siguro yung mga turista, bakit may mga plastic yung bag nila? Pagtingin nila sa bag nila bukas, wag naman sana. Wag naman sana mangyari yan sa worst airport ng buong mundo. Ang tanong ko, bakit ayaw niyong mag-lifestyle check dito sa napapabalitang isang congressman na may kabibili lang daw ng chopper? Ako, hindi ko alam kung totoo yan. Ha? Wala po akong ka-idea. Ko! Wala ko ka-idea. Ko! Kung sino yung congressman na kabibili lang ng chopper at jet, bilyon ang halaga. Sino kaya? Diyos ko! Ano ba yan? Wala nang kahabag-habag. Alam niyo po, masakit po sa amin na nakikita na wala lang sa inyo eh. Parang baliwala lang sa kanila na daan na umabot ng daan ng na umabot ng daan yung namatay sa bagyo na pwede pong maiwasan. Pwede pong maiwasan eh. Bakit pwedeng maiwasan? Kaya nga po kayo hindi ko po matanggap yung paliwanag ng Pangulo ng Pilipinas na overwhelm yung mga ibig sabihin. Ang paliwanag niya kasi, kaya ang hirap no? Ang hirap pong intindihin ng paliwanag. Yung mga, nung panahon ni Karina, nabangga daw yung flood control. Putya, 5,500 yun, nabangga ng isang barko. Sinagasaan ng barko, tatatatat. Flood control. Dumayo pa, putya, may flood control pa ba dyan? Asan? Hindi po katanggap-tanggap na yung flood control ginawa sa bagyo na kasing dami ng ulan ni Undoy. Kung kasing dami lang sana ng ulan ni Undoy, hindi tayo babahain. Doble. Kaya, kulang pa. Kung 1 point puta para natatakot ako sa sinasabi. Dapat doble yung doble yung dumating na ulan. Wala tayong magagawa diyan. Science 'yan. Science. Sayang ang pera namin sa science mo. ano pinahihiwatig mo? 1.4 billion. So we need 2.8 billion a day para matagalan yung hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Mas paniwala pa yun. Wala talagang plano. Tayo lang ng tayo. Pucha, may flood control program ka, mag-isip ka na matatayuan. Opo. Nakita ko sa Mandaue Walang bakal Ang dami na, 'di ba yung kalsada rin pinakita ko, wala rin bakal. Alam niyo po yung bahay, ilan lang po ang nakatira sa bahay. Hindi po yan dinadaanan ng sasakyan. Yung bahay nyo, dinadaanan ba ng sasakyan? Pero tinitiyak ko sa inyo, yung flooring nyo, kahit na manipis na bakal, meron. Ilang tao lang kayo sa bahay. Pambahay lang. Ang putya, hindi ko talaga maintindihan. Tapos kalsada, wala ko nakitang bakal yung mga gumuhong riprap, okay sana kung riprap na katulad no sa Baguio. Nakita nyo ba yung mga riprap nila? Yung mga ginawa ng mga igorot? Yung mga ginawa ng Ipugaw, yung mga sa rice terraces. Okay sana kung ganun yung riprap nyo. Tatagal talaga ng 1,000 taon.
Eh, yung riprap niyo talagang lupa tapos binuhusan ng manipis na semento, pinalitadaan. Kaya sabi ko kahit bugok 'to. Opo, bugok po ako. Sige, bugok pala, bukas ka na uli mag-comment. Kaya nakakabwisit, eh. Meron naman riprap talaga na batong malalaki siguro dapat, 'di ba? Ta's lalagyan mo ngayon ng ano. Eh, yung nakita ko yung sa Mandawi ba yun, yung nag-iba? Teka, Mandawi, Cebu yun, bakit pati mga Mandawi anak ng hindi pa raw ang sentro ng baha nagigiba na kaagad. Okay, yan lang po ang ating topic. Eto, ewan ko, kung si Marce, nararamdaman niyo na.